So isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa, mga DIY. So meron naman tayong panibagong tips na ibibigay para sa inyo. Yan. So meron kasing merong nagpaayos sa atin dito ng washing machine. So ito siya. Yan. Yan, isang single type ng washing machine. Yan. Single type ng washing machine niya, Lava-matic. Yun. Yan. So sabi kasi na mayari, yung problema nagagamit daw nila. Nagagamit nila yung unit pag unang load mga 15 minutes nangangamoy yung sa ilalim. Ibig sabihin kapag ginagamit mo at saka nangangamoy ng mga 15 minutes, ibig sabihin nun hindi yun ang problema sa motor kasi nagagamit mo pa siya. Ibig sabihin nun kondisyon pa yung motor nun kapag nangangamoy. Kapag nangangamoy na ginagamit yun, nangangamoy. Kapag luma na rin, ganito luma na, kapag ginagamit, ibig sabihin nagagamit mo pa, nangangamoy, hindi yun sa motor. Hindi yun sa motor, yun ay sa belt niya. Yan, sa belt yung problema nun. Or sa gearbox. Yan. So tingnan natin itong unit, ito siya. So ito siya, yan, isang Lava-matic. Lava-matic na, yun. Yan. Yan, yun. Sa ilalim, tingnan natin paano ang problema niya. Okay. So, yan. Ibig sabihin, medyo maluwag na rin. So, tanggalin muna natin to. Kalasin muna natin tong nakatali sa kanya. O, kalasin na muna yan. Kalasin na muna yung naka-kumpol-kumpol na mga wirings. Yung mga wirings niya, tanggalin na muna yan. Tapos focus tayo dito sa motor. Ibig sabihin medyo maluwag na rin konti. Kailangan ng higpitan to. Medyo maluwag konti. Nakikita mo itong markings nito sa gilid. Yung markings na yan sa gilid yan yung pinagmumula ng pangangamoy. Bakit? Yung gearbox mo, tanggalin ito. Yung gearbox sa loob nangingitim. Yan, nangingitim yung gearbox na yan sa loob. Yan, nangingitim sa loob. Ibig sabihin yan, pumapasok yung tubig dyan sa loob ng gearbox. Pumapasok dyan, tumutulo dito. Tumutulo yung tubig dito hanggang umakyat yung tubig. Ngayon, pupunta sa belt yung tubig. Mababasa ito. Kaya minsan, yung ating washing machine hindi makapaglaban ng maayos kasi tumutubig ito. May tubig. Dito dumadaan. Yan. Kaya nangangamoy dahil sa sobrang lakas ng motor nito. Sa sobrang lakas ng pag-ikot nito. Ganito, sobrang lakas. Dumudulas itong belt. Itong belt dumudulas doon sa mismong pulley niya dito, sa pulley. Yan, dumudulas siya dito. Kasi kapag may load, mabigat ito hilahin kasi may load. So, kapag umandar yung motor, mangangamoy yung belt dahil basa. Galing dito, tumulo dito yung tubig Tumulo dito, umaakyat yan dito kapag umiikot. Dito yan pumupunta. Humahagis yan doon sa loob. Kisa mo may mga markings yun Bubuksan natin tong unit. Buksan natin to. Ayan sa loob. Yung markings na yun. Yan yung marking. Ayan palatandaan yan. Yung gearbox mo tumutulo na sa ilalim dito. Sa mismong thread niya dumadaan. Magaling doon sa taas sa may pulsator dito. Tumatagos dito kaya nagkulay itim yan dito. Dahil yung tubig pumasok dyan. Lumabas yan dito. Umakyat yan sa belt dito. Ngayon sa pag-ikot ng gearbox at motor, sumasama yung tubig dito sa belt kaya nangangamoy. Kapag umikot ito, mangangamoy yun dahil dito umiinit kasi itong belt kapag ginagamit umiinit ito. So yung init na yon, kapag naparisan ng tubig yon o napatakan ng tubig, nadampian ng tubig dito, mangangamoy yun ibig sabihin ng pangangamoy niya. Hindi ito sana yung motor. Ito yan yung markings na yan. Dito nababasa yung tubig, tumatapon dito sa gilid niya. Ayan, ito may mga markings kulay itim yan. Pantayan hanggang doon sa loob, hanggang doon. Hanggang doon yan sa loob yan. Ito yung pinagmumulan ng pagtapon ng tubig dito sa gilid. Meaning nun, yung gearbox may tama na. Okay yung gearbox, pero yung gasket ang problema nito. So bago yon,
bago yon, una-una, siyempre, pag-test natin ng motor dito. Test muna natin yung motor. Yan. So yan, tinanggal ko muna. Galing dito sa motor, sundan natin yan dito sa labas. Yan. Yung isa, yung nakaiwala nito, papunta yan sa saksakan eh. Ito, punta sa saksakan dito, saksakan yan. Yan, yan. Yung isa rito, pumasok sa motor. Ibig sabihin, common yan. Kahit hindi mo na tingnan to, common yan. So tingnan natin dito. Ibig sabihin yung common, yung blue. Yellow orange yung kapasitor. Yung blue yung common, yellow orange yung kapasitor. So blue yung common, magmula dito. Blue yung common. Ibig sabihin blue. Okay? Suka tayo ng tester. Yan. So yan. Zero lang natin. Tapat natin sa times 10. Times 10k. Times 10 pala, times 10. Calibrate lang sa just 0. Yan. So ibig sabihin, yung blue na common, dito may pasok. Kahit wag ka na magputol. Walang problema daw kahit wag ka na magputol pa. Yan. Yung common, tinusok mo. Yan, hawakan. Yung common na ito. Tapos yung dalawa, yung kapasitor, yung orange sa yellow. Ganituin mo lang isa, yung common. Ganito lang. Yan. Tusok mo lang dyan. Yan, nakatusok. Tapos tusukin natin to. Ayun, tanggal nga. Tayo natin to. Yung kapasitor to, dalawa ito, orange sa yellow. Punta tayo dito sa yellow. Ibig sabihin naka-reading tayo ng 4 ohms. Ibig sabihin 4 ohms. Dahil naka times 10 tayo, 40 ohms yan. Tapos itong sa kabila na naman to. Kahit hindi na tayo magputol, walang problema dyan. So tapos na yung yellow, yung orange naman ito. So tusukin na natin yan. So, ibig sabihin naka-read tayo ng 4 din. Ibig sabihin 4 ohms. Ibig sabihin dahil naka times 10 tayo, magiging 40 ohms yan. Kahit dyan lang, 4 ohms, walang problema, 40 ohms. Dahil naka times 10 tayo, so 40 ohms lang yan. Lagay natin 40 ohms. 40 ohms lang ito yung isa. Kailangan dito sa dalawang itong kapasitor, magtugma. So tanggalin natin yung sa common. Ito. Kahit walang tayo ng putol. Ibig sabihin lang, magpunta rito. Check na natin yung motor kung good pa. Kasi sabi naman yan, nangangamoy. So hindi yun dun. So, ibig sabihin, naka-reading tayo ng 8. Ibig sabihin, naka-reading tayo ng 8. Ayan o. Naka-reading tayo ng 8. 5, 6, 7, 8. Yan, 8. Ibig sabihin, malapit siya sa 10. 8, 8.5, 9, 9.5, 10. So 8 yan. Ibig sabihin, good yung motor. So tapos na. Good na yon. So punta tayo dito sa mismong niya. So tama nga ng mayari na umaandar siya kapag may load, umaandar siya kapag 15 minutes, nangangamoy dahil dito sa belt. Yan. Dahil dito sa belt, nabasa. Yun ang sanhi nun. So, baklasin lang muna natin to lahat. Tanggalin natin. Simula tayo doon sa itaas, sa may pulsator. So, yan. So, tanggalin nyo lang yung screw sa ilalim. Merong screw yan dito. Tapos yung dito, tinanggal ko lang kanina. Dalawang screw lang naman dyan. Tapos to sa gilid at gilid, tanggalin nyo lang para mabaklas lahat. Tapos to, dito sa unahan. Dito, tanggalin nyo na lang yan dito. May screw yan dito sa mga gilid-gilid nya. Kunin nyo na lang para mahugot natin. Tapos first step magagawin dito sa belt. Tanggalin mo itong belt, tanggalin. Tanggalin to. Ang belt nya. Ibaba lang. Ibaba. Pailalim sa pulley. Ganito. Yan. So baklas na siya. Baklas na yung mga wirings. Hindi mo na walang putol muna tayo ngayon. Walang putol. Pwede na kasi mag-test tayo kapag analog yung ginamit natin. Pwede tayo mag-test ng putol. Ang walang putol. Ito. Unahin natin baklasin yung pulsator muna. Yun. Pulsator. So tapos natin baklasin yung mga screw sa ilalim. Sa pulsator na naman tayo baklas. Dito. So tanggalin muna natin yan. Pulsator. Tapos titingnan natin yung marking sa ilalim. Dahil tinanggal natin itong pulsator, check natin yung gearbox. Yung gearbox ang may problema. Yan.
Ayun, meron pa siyang barya sa loob. Ayan, baklasin mo natin. Isauli muna natin tong screw nya para hindi mawala. Ayan. Tanggalin lang natin yan. So, natapos natin baklasin dito yung mga screw nya. Yung pulsator sa gitna, natanggalin natin dito sa loob. So, angat na natin yan. Angat, sabay tumba. So, meron pa pala nakakapit sa ilalim. Tanggalin na rin natin. Yan. So, meron pang nakakapit sa ilalim. Tanggalin na lang natin to. Nakakapit sa ilalim. Yan. Nakakapit yan sa hose para hindi mapunit yung hose. Tanggalin yan. Tapos paghiwalay lang ganito. So yan. Na ganito na. Tanggalin muna natin to. Tanggalin muna yung mga screw dito sa ilalim. Dito. Tatanggalin natin yan. Yung mga screw nya. Ito, sa ilalim. Para mahugot natin tong gearbox na to. Dito tayo mag-check kasi pansinin nyo basa. Oh, basa yung kamay ko. Ayan oh. May basa. So baklasin na muna natin to. So apat lang naman sila dito. Ayan. Apat lang naman silang screw mga kalawangin na. Ayan o. So sa iba nito 8 piraso yung screw. Sa iba 8, sa iba 6. Ito 4. So hugutin lang yan. Ganito. May mga time kasi na matitigas yan sila. May mga washing kasi matitigas ang gearbox kasi tanggal mo na yung screw. Gawin dyan yung flat screwdriver dito. Sangalin sa gilid. Ito. Yan, matigas yan. Dito yan tira niya. Paluwag ng paluwag. Yan. Tapos linisin itong mga buhangin. Linisin yung mga buhangin na yan. Ibig sabihin, nangingitim na yung gearbox sa loob. Tumatagos yung tubig dito. Ito yung may problema. Dito yung problema. Pumapasok itong tubig dito mismo sa may rubber na ito. Kaya wala tayong pamalit na gearbox. Kung walang pamalit, ito yung palitan. Gumawa dun sa mga lumang gearbox. Lumang gearbox na magaganda pa yung mga ganito. Yung seal. So para magawa yon, baklasin na muna ito. Nakikita nyo kulay itim sa loob. Ibig sabihin may tubig yan. Yan. So baklasin na muna itong tatlo. Itong 4 pala na screw. Baklasin na muna yan. Yan. Ibig sabihin nangingitim, may tubig sa loob. Baklasin na muna to. Itong 4 na screw sa harapan. Baklasin na muna. Stop. Kapag natanggal na yung 4 na screw dito, dito naman tira niyan sa gilid para bumuka. So ibig sabihin, hindi tayo nagkamali sa ating sinabi na punong-puno siya ng tubig. Yan ang ibig sabihin na tumatagas na yung, kaya hindi siya hindi makapaglabas siya ng maayos dahil dito dumudulas. Yung tubig na yon tumagos dito, maakyat, tumatagas dito sa may thread. Maakyat dito, pumupunta dun sa mismong belt niya pag ganito. Yan, yung belt na yan dyan. Yung belt na yan dyan, pag ganito. Yung tubig dito sa loob na umuhulog yan dito, tapos umakyat yan dito sa belt yan, tapos dumudulas dun sa motor, sa pulley ng motor dito, dumudulas yun. Yun ang sanhi ng pangangamoy dahil yung ang belt kapag umaandar umiinit. Ngayon kung madampian ng tubig, ibig sabihin lang mangangamoy yung ilalim ng washing. Akalain mo yung motor yung sira, hindi pala. Kasi pag nangamoy yung motor, ibig sabihin hindi aandar yon. Yan o yung markings na yan. Yan ang patunay. Yung markings na yan, yan ang patunay.
na yung washing mo, ang diferensya niyan, gasket ng gearbox ito. Yan ang patunay niya. So paano baklasin yan? Dito. Meron ditong circlip, lock, tanggalin mo na yan. Good pa naman yung mga gear nito. Ayun o. Yan. Good pa naman yung gear, walang basag sa loob. Maganda pa yung ano niya, center gear niya ito. Yan. So ito, napapalitan ito at nabibili ito ng mura lang. Napapalitan ito. Yan ang gitna ng gear niya. Yan ang pinaka nagda-drive sa low speed dito. Low speed to high speed. Yan. Ibig sabihin yun, may tubig sa loob. Yan, tubigin. Lagyan ng grasa ito pagbalik mamaya. Lagyan ng panibagong grasa sa loob para maganda. Dito ang unang tira niya, no. Ito. Tanggalin yung circlip dito. So yan, natanggal na natin yung circlip niya. Yan. Ito yung circlip, tinatawag. Yan, circlip. Yan, natanggal natin yung circlip. Yan itong washer na maliit. Yan. Pag natanggal na yung circlip dito, hugutin na lang ito sa taas. Yan o. Hugutin na lang siya sa taas. Pag nahugot na, ibig sabihin lang, yan na yan o, basag. Yan o, yung tubig niya. Yan. Yan o. Yan na yung pinakano niya. Itong papalitan. Ito yung mismong papalitan. Ito. Ang kanyang rubber seal. So nabibili ito. So wala tayong pang ano, wala tayong stock ng ganito. So kumuha ko dito sa isa. Sa mga luma lang muna. Yan, sa luma. Diskarte lang gagawin natin muna. Diskarte lang. So nabibili ito kasi walang stock dito sa amin. Napakahirap hanapin ito. So ang magandang paraan, yung mga lumang gearbox na mga sirana, yung mga sirana yung mga gear, kaya huwag kayong magtapon ng gearbox. Ito nagagamit ito pang-convert sa iba. Itong seal niya na magagamit nyo rin ito sa ibang ganito rin mga kaso. So ito tatanggalin. Tatanggalin rin yung ito, ililipat dito. Itong seal lang. Yung kanyang shafting, yun pa rin. Kasi yun may tugma kasing gear na ayon sa pulsator din. Depende sa pulsator. Ito kasi tugmang-tugma doon sa pulsator natin, doon sa pinaka-LC. Ito, rubber lang kukunin natin dito kasi tinanggal natin yung luma. Ito lang kukunin yung isa. Ilipat natin doon. Yan. Para diskarte lang muna guys ang gagawin natin. Yan. So napakahirap hanapin dito sa amin. So para nakita ko to sa online, meron nabibili. So ma-order na lang ako ng panibago. So tanggalin ko lang muna. Kung anong pagtanggal doon sa isa, ay ganun din itong pagtanggal dito. So yan. Ugutin na lang dito. Pareho din kanina sa isa. Yan. Naugot na natin. Ayan. Ito yung luma. Ito yung pamalit natin. Luma lang muna. Wala tayong bago. So okay pa naman tong belt na to. Itong okay pa naman tong kanyang rubber gasket. Gasket niya okay lang naman. Medyo may na siya, may lupa. Linisin na lang yan. Yan. So ito na yung pamalit natin dito. Ibig sabihin lang, lilinisin mo na to. Ayan o, grabe o. Linisin na muna yan. Tapos ilagay natin. So yan, lagyan natin ng grasa sa gitna dito. Yan, para hindi masira yung niya, para hindi masira yung gear. Ito yung nagpoprotekta sa gear. Para hindi uminit yung gear. Kasi plastic ito. Para hindi uminit yung plastic dahil meron siyang grasa. Tapos lagyan na rin natin yung isa rin. Ito, yung dito sa loob, lagyan natin yan dito, mismo sa loob niya. Sa gear. Yan, lagyan natin yan. Saka natin ibalik. Yan. Lagyan natin sa loob. Saka ibalik dito. Yan. Kapag nakabalik na, medyo marumi-rumi pa konti, okay lang yan. Kapag nakabalik na, lagyan ulit ng grasa dito. Sa gilid niya mismo. Dito.
Yan. Diskarte lang muna tayo ngayon mga parekoy. Naka DIY. Yan. Lagyan dito ng ano, punasan. Yan. Lagyan ng grasa. Para yung gear sa gitna, ito, sa gilid na gear. Malapatan din para hindi uminit yung gearbox natin. Kasi kapag walang grasa, iinit yan kasi plastic yan eh. Kapag okay na, nalagyan na, lagyan na lang tong ibalik natin yung isa kanina. Ano yan? Ito. Ayan. So, dito natin nilalagay. Yan. Yan, dito natin nilalagay siya. So yan. So meron tayong screwdriver. Ipasok lang natin dito yan. Screwdriver. Tapos lagyan natin ng langis. Lagyan natin ng langis. Linisin naman na itong gearbox. Yung pinaka-bushing. May bushing yan sa gitna. Ayan o. May bushing yan sa gitna. Para malinisan. Yan. Nalinisan na. So ang shafting naman, punasan din para gumanda yung hagod. Yan. Alisin yung mga kalawang, yung mga corrosion. Alisin, linisin. Kapag malinis na, ilagay yung ito, rubber seal. So ito na yung shafting niya. So nalinisan na natin. So lagyan natin ng yan, grasa, kunti lang. Kunting-kunting grasa lang. Kunting-kunting grasa. Ilagay yung second hand natin na rubber seal. Kasi wala pa tayong rubber seal na bago. Pwede rin yan. Basta pag pinasok nyo, hindi malog siya. Kailangan ito hindi malog. Yan, makakapit pa rin siya. Kahit second hand siya, ibig sabihin kahit second hand, makapit yan. Tapos lagyan na rin ng grasa itong pinakaulo niya. Kunting-kunti lang talaga yung grasa, lagay. Kunti lang. Yan, para magsisilbing seal niya rin. Tapos ilagay itong shafting. Yan, dandaan lang hanggang sa mabaon. Ito yung spacer niya, ibalik na lang. Yan. Tapos ibalik na rin yung circlip niya. Yun, tapos ilagay natin ito sa gearbox. So ayan guys, okay na yung gearbox niya. Nailagay na natin yung kinuha natin ito. Itong luma, wala na ito. Yung kinabit natin luma rin, so mas maigpit pag pinasok mo, ikapit na kapit itong sa loob na ito. Yan, so good pa ito klase. Tapos hindi pa ito makalog ito. Hindi makalog ito. Hindi gumaganon ito. Yung pulley niya sa ilalim dapat hindi gumalaw. Ibig sabihin yan, maganda pa yung niyan, maganda pa yung play na ito. Yan, ito lang yung nasira nun, yung rubber. Pumasok dito yung tubig, lumabas dito. Kaya bumasa yung belt. Kaya nagkaroon tayo ng markings doon sa washing machine. Yung markings na yun. Dito yung nagbula. Yan. So kabit na lang natin doon sa mismong pinagkunan natin. At hindi rin kayo magkakamali dito. Yan. So yan guys, no. So paglagay ng pala ng belt dito, pag ganito. Yan dito, pasok lang diyan. Kahit maigpit, okay lang yan. Papasok rin yan. Ayan. Kapag napasok na, hindi siya makalagas diyan. So, ganito, pasok mo lang dito. Ayan. Kapag nakagat na, pasok lang ganito. Ayan. Pulley. Ayan. Ayan. So, medyo maluwag siya konti. Medyo maluwag, yan o. Ayan, maluwag. Ibig sabihin, yan o, maluwag. Yan. So, okay pa tong belt na ito. Ang problema, ito, dito. Meron siyang adjustment sa ilalim. Ayan. Nakikita mo adjustment sa ilalim. Diyan tayo mag-adjust. Dito, adjustin natin yan. Kaya merong pahabang design yan. Ang ibig sabihin yan, adjustan yan. Para magsikip yung belt. At saka itong natirang to, yan. Ibig sabihin yan, nananatili lang dyan. Hindi yung gagalawin. Nandyan lang yan. Ito lang yung gagalawin, oh. Yan. Itong motor,
Ipopost natin yan doon. Hihilahin pala natin dito. Hilahin natin dito. Tapos higpitan sa ilalim. Luwagan lang muna. Ito. Gumamit ng T-wrench. Luwagan lang muna to. Luwagan konti. Ito rin, luwagan lang konti na lang. Yan. Luwagan na lang konti. Itong isa. Yan. Tatlo sila luwagan. Tapos ang gagawin, akit dito sa taas. Yan. Ibig sabihin, hihilahin natin itong motor pa itaas. Hilahin natin itong motor nito. Hilahin natin dito. Palabas. Yan. Nakita nyo. Yan, gumagalaw yung belt. Ibig sabihin, humigpit yung belt. Ayan. Hilahin palabas. Yan, hilahin lang palabas dito. Yung motor. Para humigpit yung belt. Yan, humigpit na. Yan, humigpit na. Sabay tira dito ng tirin sa ilalim. Ito, sabay higpitan na lang yan. Sabay higpit. Habang kinukontra doon sa itaas, habang hinihila doon yung motor sa itaas, higpitan mo sa ilalim. Para humigpit yung belt. Kailangan pantay. Pantay yung higpit. Hindi pwedeng may mauna, kailangan pantay. At tamang-tama lang. Huwag masyadong mahigpit, tamang-tamang tamang-tamang ikot lang. Huwag masyadong mahigpit para hindi masira yung rubber sa loob. So yan, mahigpit na. Mahigpit na. Medyo ano na siya, mahigpit. Yan o. Yan, mahigpit na siya. Ibig sabihin, good na yung kapit niyan. Good na yung kapit at yung gearbox. Try natin lagyan ng tubig. Padta rin natin. Tapos hawakan natin yung belt kung nagtutubig. Dito tayo una hawak sa may sa may thread sa ilalim to. Sa kanyang pulley sa thread. Lagyan natin ng tubig para malaman natin kung tumatagos pa rin yung tubig dito. Luludan natin ng tubig. Yun ang huling test doon. So ganun lang. So yan. On natin itong timer. Ibig sabihin yan, good na good yan. Pag hindi mo pagilan, ibig sabihin malakas. Malakas na yung kapit. Patayin natin. Kaya minsan, kapag may tubig, hindi makakaikot, ibig sabihin yung belt or yung tumatagas yung tubig dun sa ilalim. Umuugong na lang yun dahil hindi siya makapag-ikot dahil dumadaan yung tubig dun sa ilalim mismo. Yan, sa ilalim nito mismo, dumadaan yung tubig kaya bumabasa yung belt natin dun. Kaya nagkukulang ng markings dito sa ilalim. Yan. So good naman doon at hindi naman okay naman doon sa ilalim. Hindi naman tumatagos tubig dahil kahit chicken yung nilagay natin, at least maganda. Yan, ganun lang yun. So ayan guys, okay na yung unit, umandar na siya. Testing natin, baka grounded yung motor, ganito yung mag-test pag sa analog. Set mo sa 250 volts. Yan, 250 volts. Tapos isang test probe hawakan mo. Hawakan mo muna. So ganito. Yung negative probe ilalagay natin dito. So paandarin na natin yung wasing. Hawakan niyo sa test probe. Tingnan natin kung grounded. Ibig sabihin gumagalaw sa settings na 250 volts. Yan. Ibig sabihin mahina yung chance na mag-grounded ka. Yan. Ibig sabihin mahina yung chance na maka-ground. Yan. 50, nasa 50 sa 25, mga 15 volts. Yan, 15 volts na siya. Yan, mga 15 volts. Kaya kahit umandar yan, walang grounded yan. Yan o. Yan, kahit umandar yan, wala, hindi grounded yung makina. Yung motor, hindi grounded. Yan. Ibig sabihin, umandar, hindi grounded yung motor. So yan, ganito lang yung mag-test ng pag hindi grounded. Yan, isi-set mo lang sa 250 volts. Tapos hawakan mo yung positive probe, didikit mo rin dito. Habang umaandar kasi yan, naghahanap ng ng makapag-ground pero hindi siya makapag-ground. Yan, pumapalo yung tester natin kapag umaandar siya. Ibig sabihin, dinidetect niya yung grounded niya, yung grounded niya sa motor. Ibig sabihin lang,
Hindi yan maka-grounded pag ganito lang pumapalo. Pero pag pumalo yan dito, ibig sabihin bandang 100 plus dito. 110, ibig sabihin nakaka-grounded yon. Pati yung tubig, grounded na rin yon. Yan, ganun lang mag-test. So okay na yung unit at saka okay na rin yung gearbox niya. Hindi rin bumabasa, so check natin. Mula natin. Hawakan tong gearbox niya sa ilalim. Ibig sabihin, yung thread na yon hindi na bumabasa. Ibig sabihin, yung nilagay natin na gasket, nilagay natin na ganito, ibig sabihin, good yun. Yan, hindi siya nagtutubig sa ilalim, wala siyang tubig, wala siyang tagas. Ibig sabihin, good yung gearbox na nilagay natin. So, ganun lang yun. Yan, hindi rin basa tong ano. So, good na yun. So, ganun lang.